Sige, umpisa na natin ating counseling session. Ang unang guest natin, naging global counselor siya since 1998. Pero nag-start siya sa Pilipinas in 1995 as full-time na community counselor. Alright. Doon, dito siya babiyahe siya dito palagi sa UAE at other countries in the Middle East. Tapos na-train po siya sa counseling ni Sister Mary Basa of Guam, who has counseled children traumatized by war. Ibig sabihin yung mga civil war, yung mga Bosnia, mga kung ano man dyan, mga wars because of religion, wars because of even like sa Sudan, di ba, wars because of water. So maraming mga wars dyan, Opo. So siya, kilala rin siya dito, kilala rin siya noon, matagal na siyang nakasama ko rin sa college, 10 years ago. Yun naman. Mga 9 years ago lang. Sige, mga tagapakinig, ito po si Jomar Salumbides. Jomar, good evening. Good evening. Magandang gabi sa ating mga kababayan na nakikinig dito sa FEME. No? Magandang gabi sa iyo, El, about Bluebird and Art. Good evening sa inyo lahat. Welcome to the program, Jomar. Kamusta po kayo? Mabuti naman. It's great to see you again kasi the last time I saw you, I think it was last year. Yes, oo. Pero same time, mga July. July din. Diba? Every July ang schedule ko talaga dito sa Middle East. So gusto mong tumakas sa bagyo. Pero gusto mo sa init. Super init. Hindi pa kayo naiinita? Ito lang talaga yung free schedule ko from the Philippines and to go here to the Middle East. Alright. Gusto ko malaman, Jomar, paano ka ba na-involve sa ganitong trabaho? Well, una, syempre, tayo mismo ay searching, may mga problema noon and na dinadala, no? Para sa alaman ng lahat, maniwala kayo hindi. Dati po akong drug addict, no, nung akong kabataan ko, and di ako kasama doon, ha? Nakasama ko yung, may common friend kami ni Art dati nung college na yun, kasamahan ko sa sessions. No? And from there, I myself personally needed help, no, counseling. Okay. So napasok ako, na padpad ako dito sa community ito, no, na siyang tumanggap sa akin at nag-alalay sa akin para makapagbagong buhay. At doon nagsimula ang counseling, relating my experiences, no, sa mga kapatid natin nakakaranas ng ganun ding problema sa buhay. Mabuhay? Parang yung dinanas niyang hirap, yun ang nakapagpataas sa kanya ngayon. Ano bang hirap at masayang karanasan ang pwede mong sabihin sa amin sa ganitong sitwasyon? Ang hirap is, kailangan mong ma-relate sa mga lumalapit sa atin, humihingi ng tulong kung ang tamang solusyon, no, sa buhay. At ito'y para matanggap sila ng society, no, at muling makabangon sa kanilang pagkakasadsad, no, sa bisyo o kaya sa trauma na nadinanas nila, either dahil sa kahirapan or sa kapwa magulang or sa mga kaibigan. Yung ang kahirapan dito is first is to really listen and understand yung sitwasyon nung ating kababayan or kaibigan. You don't call them pasyente, no? Kasi hindi ka naman doktor. Hindi naman ako doktor. So, anong tawag natin sa kanila? Kaibigan, kabayan. Kabayan. Ganun. Yung namanggit mo, El, kanina na last time we saw Jomar was last year. Ano nga yung binigay mo na mga talks, no, yung mga counseling last year? Di ba yung mga tatay, ang mga tagapakinig mo? Art, it was about tungkol sa pagiging ama, roles and responsibilities ng ama, at ika nga kasama na rin yung plano ng Diyos bilang sa ating mga ama. Okay. Interesado akong malaman yan, no? Kasi napapansin nyo, mas maraming lalaki sa UAE. Correct. Kesa sa babae. Although mas madaling maghanap ng trabaho daw ang babae. Okay? Pero, so I'm sure
maraming nakikinig ngayon na gusto rin nilang malaman ano ba yung role nila bilang isang ama. And kung last year ibinigay mo ito, maaari mo bang i-refresh ito sa lalo na yung mga nakikinig ngayon? Ano ba ang role ng isang ama, Jomar? Alam mo, tama-tama itong topic natin dahil sa kahirapan, sa krisis, sa buhay. Gusto lang namin i-stress doon sa ginawa naming seminar no, na last year na ang kahalagahan ng ama sa isang pamilya. No, at ito'y hindi mapapalitan ng sino man. For example, na yung ina na muna ang maging tatay, no? Hindi ito mapapalitan, no? Dapat gampanan ng ama ang kanyang tungkulin. Kung mapapansin mo, karamihan na nasa bilibid o nasa presinto ay sa kadahilanan na ang ama nila ay hindi sila naasikaso, naalagaan, or madalas ay wala. Or masasabi natin hindi ginampanan ang kanilang tungkulin bilang ama. I'm sure marami rin makaka-relate, Jomar, kasi wala silang choices. Katulad nung maraming... Nandito. Dahil sa trabaho, sa hanap buhay. Si Daddy Blue. Ang tawag dyan, Daddy Blue. Ikat lang kita dito, Jomar, ha. Blue. Bluebird. Paano mo pinapakisamahan ng mga anak mo? By Skype? Well, ang swerte ako kasi ang anak ko malaki na. Ilang taon na to? Actually, na siya, professional na siya. So, okay. nag-work na. Although nasa early 20s pa. Well-guided naman. Nandun na yun yung wife ko. At saka may constant kami communication. So, Jomar, napaka-importante ba? Napaka-importante. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Bluebird. No? Although, sinasabi natin na malalaki na sila, pero ang responsibilidad natin bilang ama is to see to it na hindi lang ito lumaki, makatapos ng pag-aaral at maging padre de pamilya. Ngunit hanggat tayo'y nabubuhay, no, bilang ama, mamamanan mo, mamasidan mo ang iyong mga anak na namumuhay ng tama. Kasi mali mo, paglaki na, nag-asawa, naghiwalay. No, kaya kung kailan na tawag natin yung nahuling hippie. Napunta sa bisyo. May bago. Napunta sa bisyo. Totoo. Ang importante, tinitingnan na sila buhat ng pagkapanganak nila. Ika nga, huwag naman na sila mauna hanggang tayo ay pumanaw na at talagang sila mismo ay maging ama na rin or maging lolo, no? Ika nga, hanggang sila ay mamatay din. Okay. No, ganun. Balikan ko lang ito kasi naalala ko sa seminar din na binigay mo, meron ako na-struck na word on, parang hindi ko makakalimutan. Kasi ang sabi doon, we have alarmingly found out that it is still the father who is a major and common source of brokenness in the family. Nagulat ang marami kasi ama pala, hindi ang babae, ang major source ng pagkahiwalay ng pamilya. Oo, nabanggit talaga namin. Dahil based on statistics, survey na ginagawa namin, mga youth camp na kinokondak, maririnig mo ang iyak ng mga bata ay karamihan ay dahil sa ama. Dahil wala, dahil nambubugbog, dahil naglalasing, mabisyo, pinababayaan, dahil nakapagsalita, nakapagmura. Tama. No, ng masasakit na salita na bilang bata sa ating mga malalaki na siguro or adult, parang bukang bibig na lang yun. Pero sa bata na makarinig na sabi mo, ang bobo-bobo mo. You break the spirit. Iba ang dating nun sa mga anak natin. No, sa mga anak natin, at ito'y pwede nilang damdamin, no, na para sa atin ay binabaliwala natin. No, malaki talaga ang role ng ama. Okay. So, balikan ko yan. Tinanong ni Art kanina, ano ba yung role ng isang ama? Ang role ng isang ama ay tawag natin dito yung 4Ps, no? 4 na papa. One is papa. 4Ps, letter P. Yan. Hindi fees. Hindi. Kasi, yung P, naging F yun. alam mo, ang mga Filipino, pag matagal na nagtatagalog, yung P nila nagiging F. Yung F nagiging P. Sige, umpisa mo na yung 4Ps. 4 Ps. 4 na Ps. Okay, go. Simulan natin. Una is pagiging provider. Okay? Provider ng
kinakain, no, ang income ng pamilya. Yun ang unang role ng ama, provider. Second is protector, tigapagtanggol sa pamilya. No, kaya mahirap kung wala ka doon, di ba? Di ba? Katulad nung naramdaman ni sino yun, si Visconde Massacre, nasa Amerika siya, no, nasa ibang bahay, tapos nilusob yung bahay niya. Talagang laking pagsisisi niya rin, no? Hanggang ngayon. Oo. So, provider, protector, meron tayong pangatlo, priest, no? Ang ama ay dapat maging pare. Siya dapat ang nagbibigay din ng spiritual na pangangailangan ng pamilya. Magandang halimbawa na ika nga yung padre di pamilya, yung ama, siya ang naglilid ng prayer before meals, no? Siya yung nagyayaya na magsimba, no, or sumamba. Oo. No? Paano mang relihiyon tayo. Correct. No? And hindi ito ipinapasa sa ina, no? Na alam natin talagang naturally kayong mga ina ay natural na makadiyos, no? At mabadasalin yan. And lastly is for fathers to be procreators, no? Ika nga ang pag sinabi natin procreators, binibigyan ng halaga at respeto ang buhay, lalong-lalo na sa sinapupunan. Kahit sabihin mong 1 buwan pa lang yan, 3 buwan pa yan, o sabihin mong hindi pa korting tao yan, pero yun ay buhay at dapat bigyan ng halaga ang buhay ng bawat isang tao. Okay. Well, ang galing naman. So, 4 P's ulitin natin: provider, protector, priest, and procreator. Mag-break muna tayo. So, yung sinong gustong magpadala ng message or katanungan kay Jomar, pakitext lang po sa 4001. At maraming salamat sa Al Ansar Exchange for supporting this program. Babalik po kami.